Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, mayroon tayong reaction video dito kay Rob Trip at dito sa ating saganang mamayan. Alright, don't forget to subscribe, Rob Trip. Alright, intro muna guys. Alright, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. Ayon sa ganang mamamayan, diskusyon ng taong bayan, serbisyo. Serbisyo para sa publiko, usapan ng pamayanan. Sa ganang mamamayan, programa sa mamayang Pilipino. Alright, dito si ating Marcoleta, tumatakbong Senator Marcoleta. Alright, Pardu, let's watch. Bumati muna kayo sa ating mga taga-subaybay. Babati pa namin kayo. Kami na yun, no? Happy New Year po. Happy New Year din sa iyo, Jen. Alright, Happy New Year sa inyong lahat dyan. Opo. Talagang mukhang happy kayong dalawa. Opo. Ayaw na po namin magpahalata po. May kababalaghan yata ang nangyari sa buhay ninyo. Sana yung kababalaghan na yan ma-share ninyo sa ating mga kasamahan. Ayan. Oo, dapat ma-share, no? Yung mga kababalaghan na naganap. Sila man ay maging masaya sa bagong taon. Ayan. Opo. Yun ho naman po. At saka maraming kababayan tayo ngayon ng excited. Ano? Dahil sa? Dahil sa isa kong malaking pagtitipon ang inihanda at magkakaroon na po ng katuparan. At gaya nga po na nabanggit namin kayo na magkakaroon tayo ng update dito. Kasi kahapon po sa ating palatuntunan, nasabi natin, liwasan. Pero pagkatapos ng palatuntunan kasi may update. Ayan ang malapit na ang ating rally na sa 13 dito sa Liwasan, Bonifacio. At ayan, dyan lang ang pwedeng mag-rally at mga 600 lang, no? Ang occupied, baka mapuno, matraffic dyan sa Liwasan, Bonifacio. Kukulangin ng espasyo ng liwasan. Ayan, hindi napayagan sa grandstand. Alright? Na sa halip na sa Liwasan Bonifacio po, ay maililipat na ho tayo doon sa Quirino Grandstand. Ay, malilipat na pala. Kaya malilipat na pala sa grandstand ng rally. Yung malaking porsyento. Mga 2 milyon ng INC plus iba pang kabayan natin. Kaya pala kinakabahan ng mga kongresista, no? Ayan, dito na sa grandstand. Quirino Grandstand ng rally. Alright? Yun palang grupo na nauna pong nagpa-reserve ng Quirino Grandstand ay nagbigay po ng pagkakataon. Ayan, yung unang grupo na nakareserba doon, nagbigay na para sa rally sa January 13. Naku po. Para bigyang daan ang National Rally for Peace sa 13. Ayan, National Rally for Peace sa January 13, ha? Sa Quirino Grandstand na tayo, Quirino Grandstand. Di mas maganda. Inulit natin, nagpapasalamat naman tayo sapagkat tayo po ay pinagbigyan at willing naman sila na ilipat na lamang ng 14, yun po kanilang event. So, yun po ang update, ha? Oo, baka malit na event lang yan. Mas malaking event to. Tuulit natin. Baka abot tayo ng 3 milyon katao. Yun pong National Rally for Peace sa halip na gagawin po sa Liwasang Bonifacio, doon ang pinakasentro. Ang latest po, gaya sa ibang mga naunang nagkaroon na ng pagtitipon at maging sa mga pagsamba, alam po ay naipahayag na rin po ito, ay ililipat na po doon sa mas malaking venue, ang Quirino Grandstand. Kaya tayo po naman ay nagpapasalamat para doon ay makapagsagawa ng mas maganda at mas malaking venue ng atin pong National Rally for Ayos yan, para malaking ayun, nanatili base. Doon sa mga naunang pahayag natin. Kasi kung di ako nagkakamali, Davao, Iloilo, Ormoc, Legazpi, Palawan, ay meron natin mga ganon. Siguro, Ayan, iba-iba palang lugar, no? May Palawan, Ormoc, at iba pang Karatig.
na dadalo dito sa Grandstand Rally para sa national peace at para hindi na maituloy ang impeachment laban kay BP Sara. Nakikinig sa atin, alam na rin po yan. So yun po ang latest, Kong, na gusto natin iparating sa ating mga kababayan po. Yung mas maganda yung lugar, ano? Opo, mas malaki. Kasi yung liwasang Bonifacio, palagay ko, konti ang 600 lang ang liwasan Bonifacio, hindi kakasya. Ayan, hindi kakasya ang INC pa lang, no? At Katoliko pa. Hindi kakasya dyan. espasyo nun. Baka hindi Opo. magkasa yung mga 30 truck lang. Puno na yun. Yun na nga po, yun na nga po. Kaya nga akala nung iba, kaya daw... Ayan, 30... Ayan, sabi ni Congressman Marcoleta, 30 truck, hindi na kasya dyan sa liwasan Bonifacio. Talagang hindi kakasya. Dahil 600 lang ang espasyo niyan at punong-puno na yon. Pumupunta tayo doon sa Quirino, sa liwasan Bonifacio. Yung mga pumupunta na naman ko, yung mga namimintas. Kaya pala kayo dyan pumunta kasi kakaunti lang kayo. Kaya kahit kaunti kayo, magbumuka kayo marami dyan sa liwasang Bonifacio. Hindi po nila alam na ang talagang hiniling natin ay gawin po sa Quirino Grandstand. May nauna lang. Pero ang latest nga po, nagbigay naman yung nauna at pinagbigyan tayo ng pagkakataon na doon na po isagawa ang ating National Rally for Peace, Kong. Kung naman kasi pinagpapapansin mo yung mga pumupunta. Na pinagpapansin mga fake news, no? Mga fake news, sabi ni Marcoleta, pinagpapansin yun. Minsan kasi kung Tanong gawin mo, pupunahin ka. bagay, opo. Ako hindi ko na pinagtitsagaan yung mga yun. Ganun po ba? Ako naman minsan kasi pagka hindi nyo po pinuna, baka akala nyo ginagawa nila ko. Ayan. Para maramdaman nila, mali pala yung nasabi ko. Kasi naramdaman nilang may pumupuna sa kanila, Kong. Kasi kung hayaan natin, baka kita nyo na, hindi kami pinupuna kasi tama itong sinasabi namin. Hindi, kasi pagka yung ganyan, kahit di ko punahin yan, minuto lang, maintindihan nyo na, ba't ko ba nasabi yun? Sabi niya siguro, Alright, ayan, no? Ano po muna ang latest at ano po ang na-expect natin ngayon po New Year? Nung nakaraan, ang huling usap natin, parang 1 linggo bago pa po matapos ang taon. Ngayon po ay 8 na. Ano bang mga plano, Kong, sa panig po ninyo? Ayan, mga plano. Ano bang mga plano natin dyan? Ngayong 2025. Ayan, kinakatakutan na ng mga nagpa-impeach ng 3 pa-impeach, no? Kay BP Sara. Alright. Marami tayong lugar na in-schedule na pupuntahan dyan sapagkat sang-ayon na rin doon sa mga paanyaya ng mga iba't ibang mga sektor at saka yung mga ibang mga nananawagan para sa lalo nating ikakikilala sa ating mga so pinupuntahan natin kahit na medyo malalayo yung lugar basta kami puntahan ng Yan, tama yan, tama. Alright. Basta yung tricycle may LC Ayun. Oo. Umaangat sa lupa ko. Pangkaraniwan, yun namang ibang nagagamit, may fixed wing, sabi nga nila. Ayun, pagka maluwag-luwag po, experience namin, yung tricycle na may LC, Kong. Oo, katulad bukas, kasi wala kami piloto, kaya dalawa muna ni Nelson na magpiloto. Nagpo-programa kami, Kong. Tayo mapunta. Baka sa kangkungan tayo mapunta, Kong. Well, yun po, Kong. At saka ang balita ko, napakarami na po ng mga nagdanais na kayo ay maimbitahan. At marami na rin po pala nagpapagawa ng mga poster yun, Kong, na isinasabi. Ayan, bawal na yung poster, ha? Baka ma-DQ. Ma-DQ kayo dyan. Bawal na bawal. Tama po kayo. So, kagaya ng pinag-usapan natin, siguro, Ayan, bawal. na tayo naman wala naman tayong sinasabing kabulaanan. Ito, tuloy-tuloy yung pagmamagandang loob ng ating mga kaibigan na napakarami na. Kanina lang, may mga kausap ako. 2 na naman ang nagsabi na ito, yung maganda, 3 pa lang kausap ko. Yung una kong kausap, nag-uusap pa lang kami ngayon. Ito, halimbawa, after 10 minutes ng pag-uusap, pinakita na nila yung kanilang gusto design po yung design nandun. Ba't napakabilis naman ninyo? Ayos, no? Nag-usap pa lang, pinakita na ang design. Ganun po kami makipag-usap Kahit hindi pa kami nakakauwi, bago lang kami umuwi para makita nyo na tutupad po kami sa aming pinangako. Ito po talaga yung aming ilalatag. Ito po, sumunod na pangyayari. Ayos. Ganun din ang kanilang ipinasya.
Kaya sabi ko, pagka ganito karami ang talagang makikipagtulungan sa atin, baka maganda talaga yung taong ito, Jen. Totoo po. At sana ang balita pa natin ko, marami pa po yung mga nasa malalayong lugar ang gusto rin magpaabot ng, ang hinihintay lang nila Kong ay yung go signal po ninyo. Baka daw kasi mamaya nagpagawa sila tapos hindi pala okay sa inyo, Kong. Hindi, bago naman nila gawin kasi binabiber ang dali ngayon. Ayun na nga po, may design ka agad. Una, sila ay hihingi ng Design ka agad, no? Ang bilis. Ayos yan. Handang-handa na sa January 13 para sa rally. Alright? At pumunta na lang kayo guys at para sa National Peace Rally ni VP Sara. Para hindi matuloy ang impeachment laban kay Sara Duterte. Alright? meron pang may sinasabi pa silang mga high resolution, yung mga ganyan. Kung marami may high risk pa, no? Malinaw na malinaw yan, kita-kita. Kahit malayo, kita-kita. Dito sa grandstand. Perino grandstand ng rally, ay step na pinitutok sa mga requirements. So, depende sa kanilang pangangailangan kung gaano kalaki. Kung anong tipo ng campaign material ang gusto nila, meron eh. So, ibabayber sa kanila. Ngayon, pagka naibayber sa kanila, i-design nila ngayon. Kasama na nga yung mga taong gustong makitandem. At pagkatapos, ibabalik sa atin kung okay na, kapag ginawa natin na ganyan, edi tuloy-tuloy na. Ayun. Ayan, tuloy-tuloy na ang imprenta. Para, ayan, naka-high res pa, no? High resolution. Nito, kamukha kayo, habang tayo nag-uusap, may nag-text sa akin, papanhik ako ngayon dito, nag-text sa akin, akala ko nagbibiro lang din. Kasi January 2025 na ngayon. Kasi nung mag-usap kami, ay halos kalahati ng Nobyembre. Sabi niya, gagawa ko po kayo ng kalendaryo. Ngayon, ayos, no? May kalendaryo. Kaya pa yan ang gawa ng kalendaryo, no? Para sa 2025. Alright? Kita niya sa akin, habang papanhik ako ngayon, may disenyo na kagad. kung saan niya i-deliver. Hindi, gawa na eh. Gawa na. So, bilis, no? Yung headquarters natin. Galing ng designer. Doon yun na lamang dalhin. Ayun, So, pagkatapos, hindi pa ako nakakakbang ng malayo. Yung isa pa, na gumawa naman siya ng flyers. Ganun din ang tinatanong niya kung saan i-deliver. Ayun, so, sabi ko, doon na rin, doon sa isang lugar na yun. Sa mga tuwid dyan, talagang maraming gustong tumulong sa atin. Ayan, fake news din yung hindi raw tatakbo tong si Congressman Marcoleta, no? Fake news. Alright? Ang ahol dyan ko, sabi, willing kami na mismo gagastos kong. Huwag nyo nang isipin yung gagastosin nyo pa, no ha? Kayong dalawa na lang ni Nelson ang hinihintay kong gumastos. Medyo yung paggastos po problema natin. Ito nga po yun, no? Kasi ang dami nagme-message sa akin. Ito baka matito nung nakaraan, napahapiawan nyo, nasagot nyo na po ito. In general na lang kung wala po specific. Paano daw po ba natin sasabihin sa kanila? May nagpagawa po ng poster, billboard, pero yung taong nagpagawa nun, nakasama po kayo. Mga taong, ano ba tawag? Paano natin sasabihin na may mga record, may mga kontrobersya, may mga iskandalo, naharap sa kung ano-ano mga usapin. Hindi daw po ba yun ay nagiging negatibo sa inyo sapagkat isinasama po nila kayo sa mga ganong poster po nila, Kong? Hindi nga ba, ang ating sinasabi riyan, kung hindi naman natin kakilala kung sino yun, ay mabuting kilalanin muna kung kapag nag-offer siya. Kasi, oo, tama yan, kilalanin muna. Baka, ayan, isang kalaban yun, no? Karaniwan mo naman makikipagtagpo sa iyo, pakikilala nila. Meron naman due diligence, ipagtatanong mo kung ano. Kung legitimate naman na kandidato siya at gusto kanya talagang tulungan, nagmamagandang loob naman siya. Wala naman akong makitang, maliban na lang kung talagang questionable, kinakailangan lang malaman natin kagad para sa ganun, kung sakaling may makakalabag sa tuntunin na aking talagang pinagsisikapang dalhin. Ayun, kailangan humingi ng pahintulot sa kinaukulan kung pwede itong ganitong klaseng material. Ayun, Ang nangyari nga lang doon sa isang diniscuss natin, nabigla na lang ako sapagkat nakita ko na lang, nagawa na. So, kaya mahirap yan. Baka isang paninira sa isang kandidato, no? Biglang gagawin ka ng issue. Wala na akong magagawa doon. Yun naman na naipaliwanag na natin. Ayun, Sana malinaw yan. Kasi doon nila, totoo ko nga, ayaw ko na kay Nelson nung nakakarating. Kasi sa ground daw ata, sa baba, alam nyo na minsan yung mga hindi naman nakakapanood ng ating palatuntunan to. Bakit si Kong Dante kasama yung ganito? May kaso, may issue. May issue ng
basta yun po, ang alam niyo yung mga issue na yun, ba't siya pumayag na ilagay yung kasama siya doon sa malaking billboard na yun? Di ba? So, Oo, kasiraan yun. Mahirap yan. gawa nila na yun ho naman ko, siya nagpagawa, hindi naman po... At saka hindi naman nila ipinaalam kagad na gagawin nila yun. Hindi kagaya nung itong huling nangyari na tinagpo kami, nandun kami sa Albay, at ipinaalam nila sa amin, at tumawag siya sa akin pagkatapos ng ilang araw na babaguhin nila yung design nila doon sa kanilang billboard. At hindi na siya mag-isa doon sa billboard. Kung hindi, isasama niya na ako. Yun nga yung nangyari. At ngayon, paunti-unti, nakikita mo yung mga lalaking billboards na yun. Isinama niya ako. Yun naman, yung kumakandidato ng mga senador at kaibigan ko naman talaga yun. So, nagmagandang loob siya. So, nasabi ko na lang, maraming salamat sa iyo, kaibigan. Di ba? Ayun. Sana maunawaan ng ating mga kababayan. Ang mahirap dyan, itong... Ayan, mahirap dyan. Kasama yung... Ayan, parang kandidato rin, no? Kumakandidato rin. Kasama si Kong Marcoleta John. Na naman. Naalala mo ba yung nung nakaraang eleksyon, yung 2022, na kung saan ay ako'y nag-withdraw mga 3 linggo na lang bago mag-eleksyon? Tama po. Ako'y nag-withdraw. Yun ay naibalita yun sa GMA. Yung balita na yun, ikinakalat nila ngayon. Uulit. Na pinalilitaw nila, nag-withdraw na naman ako. Oo nga, ayun ang balita, no? Nag-withdraw si Kong Marcoleta. Fake news talaga, fake news. Binubuhay nila yung lumang balita. Natawa naman ako. Sabi ko, ewan ko, ito ba nagkamali lang o paano? Kasi kung halimbawa, gusto lang nilang magkaroon ng maapektuhan ng aking pagkakakandidato, mali naman siya. Kasi ang dami pang panahon. Yun na nga po. So kapag ginawa niyo, pag-uusapan ako, para sa akin, advantageous yun eh. Opo. Diba? Yes. Kasi ang daming nagtawagan. Marami na namang, ano na naman to? Alam mo naman yung mga ibang kumakampi sa akin. Naguguluhan, tsaka may iba talagang ninenervyos. So tawagan. So diyan ka ako, pinakikita ko lang sa inyo kung nervyoso kayo o hindi. Mabuti naman ako nagkakausap-usap tayo para sa ganun, hindi kayo nawawala sa ere. Opo. Ay, ibig nyo sabihin, hindi ka ako yun ay noong pa yan. Luma na. Cycle. Ano ito baka pantira sa'yo. Maaaring ang ganun. Maaaring naman. Oo, kalaban mo yun. Baka isang bayarang vlogger yan, ha? Laban kay kay Marcoleta. Ayan, laban kay Marcoleta yon. Ayan. Ayan, paano natin yan? Pagtakbo, o pag-atras, o pagsulong. Sinabi naman natin ng kauna-una ang pagkakataon eh. Ngayon ay wala nang atrasan. Ayun, wala nang atrasan ito. May isa pang kumalat bago magbagong taon kong yung kayo ay na-appoint na Secretary ng Department of Justice. Ang dami rin nag-share nun baka kaklase niya yun kasi noon, magkakadikit yung balita na yun. Hindi ba? Nauna lang ng konting panahon yung Secretary of Justice. Pagkatapos, nauna yung pag-atras. Pagkatapos bilang Department of Justice. Kaya ikaw umatras yan sapagkat. Ayan, baka magkasama, no? Ayan, lumalaban para masira itong si Congressman Marcoleta. Nonombrahan niya. Ayun. Ayan. So lahat yun ay recycled. Recycled news. Recycled po yan. Pero again, sabi ko, lahat ng mga nagpapalabas na ganyan, ako, nagpapasalamat kasi nakakatulong po yun sa awareness ko. Matagal pa po. February 12 pa ang start ng campaign period eh. Ngayon lang, pwede na natin ituwid yun. So mas dami naman ang nakikinig din dito sa ating palatuntunan. Isa-isang may tutuwid yung, kung yun ay sinadya o hindi. Dapat yung mga babae natin, huwag basta maniniwala din. Iba kasi makakita lang ng kaunting, okay ito sineshare ka agad. Share agad, share. Hindi man kinukumpirma. Tama yan. Sinishare ka agad, no? At naniniwala ka agad sila. Ngayon sa bagong teknolohiya kung isang pindot lang talagang agad, tapos ibuboost pa, no? Diba? Ibuboost pa nila yung, may mga taong gumagastos para i-boost lang ang isang balita o isang pangyayari para nang sa ganun mas marami lalo makaalam. Yung isa nga tumawag sa akin, nakauna-unahan Kung ano naman ito, totoo ba ito? Ganun po. Ito ang in-announce sa GMA7 ngayon lang. Sabi gano'n, naka-isip lang Ano sinasabi? Sabi ko gano'n, totoo yan. Ano? Natangyari yun. Noong 2022 yan ako sinabi ko. Hindi mo sabihin, inulit lang nila. Ganun nga nangyari. Ayun. Baka nag-withdraw nga ako para si ganun si Jan at si Nelson Kaya kang pabili kape. Kalangkong, ang inihanda natin sa katalusaluhan, para ho makashare ang ating mga kababayan, meron po kasing isang plano
na magsasanib puwersa daw, Nelson at Kong, Oo. ang Department of Trade and Industry at saka ang Bureau of Department of Agriculture para ho mapagtuunan ng pansin ang sumisirit na presyo ng mga pangunahing bilihin. Alam niyo ba, Kong, na ang isang pirasong kamatis ngayon, nasa magkano? 20 pesos ang isa. Isang Mahal na, 20 pesos isang kamatis. Ayan, golden kamatis na, no? Ayan, 20 pesos, ang laki. pirasong Gano'ng kamatis. kalaki yun? Kasi depende sa kamatis eh. Siguro po yung sinilaki mas maliit pa sa kamaunang sanggol. Kasi ang isang kilo Ito ba yung bilog? Isang bilog na kamatis po. Kaya naman Kasi kaya ko tinatanong yan ako, nung Opo. aking kabataan din, nagtatanim kami ng kamatis. Iba-ibang ganun uri ba? ng kamatis. Opo, opo, opo. Merong kamatis na parang ang hugis niya ay kalabasa eh. Oo, Opo, opo, masarap yun, masarap. Oo. Opo. Tagal na taon Ay, doon. hindi mo maubos yun. Pagkaraniwan, gagawin mo yung ikapat na bahagi lang. Yung iba, Opo, tatago mo na, di ba? Pero merong kamatis na kung tawagin namin Mendes, yung isang ano lang, parang bilog lang. Opo. So, kung yun ang sinasabi mo, 20 pesos. 20 pesos po ang isang piraso. Isang piraso po kung at ang isang kilo daw po ay aabot ng 320 pesos. Wow, 320. Mahal na kamatis. Hanggang 360 pesos. Ang isang kilo. Isang kilo ng kamatis. Mas mahal pa ro po ngayon sa Oh, kami ng baboy. anong gagawin? Well, ito pong mga pangyayaring ito kong ay mukhang nakatawag po ng pansin ng mga ahensya ng ating pamahalaan. At ang balita natin, magsasanib puwersa na nga po ang DTI at ang DA para nang sa ganun ay mapababa ang presyo ng mga... Ano nga ang pagsasanib na gagawin? Paano, anong mekanismo? Oho, teka lang ha. Ito kong, meron tayong nihandang... Pagkatapos mong mahanap yan, Opo, ang sasagot si Nelson. sige, opo, kong. Ang galing ni Marcoleta, no? Ito'y Pahina 5. abot sa sinapupunan, sikmura ng ating mga kabayan. Ito na nga po, ayon ho mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, unang hakbang pa lang. Ayan, yan ang mga Mendes na sinasabi ko. Ayan, maliliit. Mendes pala tawag dyan, no? Mendes ang tawag dyan. Ayan, sa maliliit na ganyan. Bilog-bilog, oh. Oho, at yung isa naman parang yung maliit na parang kalabasa, Ayan. Hindi, wala dyan yung Wala mga dyan. kalabasa. Yung Opo, kasi ito, parang Mendes po ito. paikot-ikot yun eh. Oho, May oho. gatla-gatla yun eh. Kamatis Tagalog. Meron namang yung cherry tomatoes, yung ano, Ayun, medyo, opo. yung maliliit na yun, yung ginagamit lang sa salad naman yun. Opo, yun ang paborito Yan, ko. dinidildil ko lang sa asin yun, sinusubo ko yun. Mas mahal yun. Opo. Oo. Pero ito, Jen, yung pagsasanib na yan, ay Oo. presyo ng bigas. Opo, Oo, presyo ng bigas ito. Hindi lang sa iba pang ang talaga. Ayan ang kamatis, kinakain ni dating Eddie Garcia. Ayan lang kinakain ni Eddie Garcia. Kaya maganda kutis ni Eddie Garcia nun eh. Artista na si Eddie Garcia. Gusto ng ating pamahalaan ay mapababa talaga ang presyo ng bigas. Paano nga? Paano Ito gagawin? kong, kasalukuyan daw pong binabalangkas na itong pagkasanib po daw po ng dalawang ahensang ito ay unang hakbang pa lamang sa pagtugon sa presyo po ng imported bigas. Kasabay, Announcement lang pala. Opo. Akala ko naman Meron silang gagawin to. Opo. Ano nga? Ayan, ay, Oto, ito na. kasalukuyan po binabalangkas ng dalawang ahensya. binabalangkas na naman eh. Oo. Ano naman kayo? Binabalangkas, no? Ayan ang kailangan yung paano gagawin. Binibitin niyo ako. Maximum suggested Yo. retail price, Maximum. MSRP. Oo. Ano Para- tawag? Maximum suggested retail price. MSRP. Para po sa imported na bigas, Sino naka-invento niyan? yung dalawang ahensya po ng pamahalaan, DA at saka DTI. Pero ito daw po ay para sa imported na bigas nang masigurong hindi po makapagsamantala ang presyo nito sa mga mamimili. Pinag-aaralan din daw po ang posibilidad ng pagdideklara ng National Food Security Emergency. Ba? Magbibigay ito ng kapangyarihan kay Secretary Laurel na i-release ang mga reserbang bigas ng National Food Authority, NFA, para maragdagan po ang supply at mabababa ang presyo. Ayan, para mababa ang presyo. Planong repasuhin naman ng DTI ang umiiral pong regulasyon para sa pagbebenta at labeling ng mga produktong agrikultural, partikular na po ng bigas. Mahal ng bigas, no? Sana mapababa nila. Ano ha? Kay 30, no? DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque at Secretary Chu Laurel ng DA na magbalangkas at lumagda ng isang memorandum of understanding para mapabilis po Ayan, Department of Agriculture at DTI nagsanib puwersa para matugunan ng sa mga nagtataasang presyo ng bigas. ang hakbang sa At pagtugon kamatis, no? sa mataas na presyo ng bigas at iba pang mga pangunahing bilihin. Walang laman eh.
General statement. Yan po na nga ba ba sinasabi ko sa'yo, nagbabalangkas lang pala sila. Oh, Akala ko naman nandyan na kung paano natin pabababain ang presyo ng kamatis at saka yung presyo ng bigas. Kasi- wala naman pala eh. Kasi ang takang-taka doon sila, bakit umabot ng 60 pesos ang per kilo ng bigas, Kong? Dapat lang ho doon. Bakit ka naman magtataka? Hindi ba ang pinag-uusapan? Basic lang ito eh. Ito yung tinatawag na law of supply and demand. Opo. Diyan, pagka yung demand mataas, yung supply mababa, Opo. mag-aagawan talaga Opo. doon sa isang kumpul na kamatis. Halimbawa, 10 pamilya ang naghahanap ng kamatis. Ha? Isa lang yung kamatis. O di pataasan ngayon ng presyo. Kung sino yung mas mataas na bibili yung kamatis na yun, doon mapupunta yun. Baliktarin mo. Paramihin mo yung kamatis. Bababa yung presyo. Wala na yung maximum. Oo, wala nang supply and demand nga, no? Suggested retail price na yan. Walang kapupuntahan yan dyan. Sa totoo lang. Well, ako naman, Chong, kahit paano siguro, baka may nakita akong Hindi maliit nga na Ang gusto liwanag natin ko. gawin, ang gawin natin, paigtingin natin kung paano tayo makaka-produce ng pagkain. Hindi yung tayo, import na tayo ng import. Alam mo ba tayo? Tayo na ang tayo na yung pangunahing importer ng bigas sa buong daigdig. Yun na nga po, Kong. Oo. Ay nakakahiya yun. Bakit ka mo? Importer tapos ang mahal sa atin, no? Sa dami na mapagtatamnan natin. Ang bansa Singapore, walang sakahan. Ayun, opo. Pero, sa dami ng pera nila, sufficient yung Sufficient sila, pagkain opo. nila. Tayo, paano kasi? Alam mo, kung i-describe natin ang ating agrikultura, Nelson, subsistence ang estado ng ating pagsasaka dito sa ating bansa. Talagang walang kikitain. Yung production cost ay talagang napakataas. At walang kikitain talaga yung magsasaka. Sapagkat, yung economy of scale, natin talaga natutugunan yun. Kaya kailangan, sabi nga natin, i-refocus natin ang ating farm program. Ay, kung ilan na lamang ang probinsyang dapat na pagtamnan natin, calculate natin ang makakain nating bigas. Opo. Hindi na kailangan tamnan lahat ang buong kapuluan ng Pilipinas. Mamili na lang tayo yung magkakatabi. Halimbawa, sabihin na lang natin ang Central Luzon. Yun ang na-appoint natin. Ayan, opo, napakalaki yan. Diyan natin iukol lahat ng energy natin para sa ganoon, yung pagsasaka ay doon manggaling. Rice production. Rice production. Opo. Halimbawa, yung tungkol naman sa high value crops, Mindoro naman ang na-target natin. Ayan, oho. Nandyan ang kamatis, nandyan ang talong, lahat ng ano. Yung mimaropa, no? Sa mga twin, focus na focus ngayon yan. Oo, nakapokus lang kung saan significant na lugar, no? At magandang mungkahi yan ni Marcoleta, kaya iboto nyo guys, si Marcoleta. Di ba? Di ngayon, hindi masasalaula yung konting Oo, may significant na lugar kung ano yung tatamnan ng bawat isa. Tama yun, tama. mo sa agriculture. Kasi meron kang binhi. Hindi tatamnan ng bahay, no? Tama, Kong? Yung mga lugar natin, tinatamnan ng mga bahay na. At ginagawang subdivision. Kaya wala nang tinatamad na mga magsasaka na magtanim pa ng binhi dyan. Dapat repasuhin din, guys. Meron kang pataba, meron kang pestisidyo, meron kang land preparation, lahat yan. Meron ka pang crop insurance na dapat na pagtalagahan mo yan. Opo. Kung kalat-kalat, yun lamang irrigation sasabihin ko sa inyo Yun nga. Tama yun. Para hindi kalat-kalat, no? Sama-sama yung kung saan lugar nga. Kung saan tayo kukuha ng bigas, ng mga gulay. Okay, sa Baguio, pechay naman, no? Pechay, strawberry, lettuce, mga ganon, no? So marami ang Tama yun kasi may iba-ibang soil, iba-ibang lupa. O matabang lupa. O mapayat na lupa. Hindi kaya, di ba? sayang, yung productivity natin ng ating farmland nananatiling mababa. So ang production natin ng kamatis talagang mababa. Ay, opo. Yung supply mababa, ganoon naman yun di ba? Napakarami nang nangangailangan ng kamatis, kukunti naman ang supply. Kaya mo siya gusto, tataas yan. Kahit anong pang gawin mo ang mekanismo, kahit na magsanib dalawa lang ang Dalawa pa lang nagsanib. po, DA at DTI ko. Ako sinasabi ko, 5 na ang magsanib. Hindi nila maano yan. Hindi nila matutupo yan. Di ba ano ba yan? Merong anecdote Opo. Panahon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Alam mo na yun Opo.
Nagtatalo yung National Economic Council na ngayon ay NEDA. Sabi ni President Ramon Magsaysay, Andres, sabi niya. Si Andres kasi ang ano nun eh. Kilala mo naman yun eh. Kaklase mo yun, Andres Castillo. Yung, Andres Bonifacio. Andres Bonifacio, no? Ang tanggal ng tao yon. Yung dating Central Bank Governor. Andres Bonifacio. Siguro sa punta ng pagdarating, kita-abutan. Opo. So sabi ni, nabasa ko na lang ito eh. Opo. Andres, bakit nangyayari ito ganito? Noon kasi wala pang kilo eh, ganta eh. Opo. Yung bigas. Isang ganta. Oo, ganta pa, ganta. Parang 25 centimos lang isang salop. Ganta pa nun, ganta. Nagalit ang Magsaysay. Ano ba? Paano nangyari ito? Naging 50 centimos ito. Ang mahal. Hindi pwede ito sa ating mamamayan. Mula 25 naging 50 centimos. Parang gano'n. Oo, nagmahal, no? Nagalit ang Pangulo. Opo. Alam mo, ang bigas ay political commodity ito. Ay, opo, totoo kayo. At ito tumayo ngayon siya. Anong problema rito? Tayo! Sabi niya kay Andres Castillo. Andres, Mr. President, sabi niya, I'm sorry. Andres Bonifacio. Andres Bonifacio ba? To tell you that this is basically the work of the supply and demand. Law of supply and Anong demand. batas yan? Anong batas yan? Sabi niya. Yung pong law of supply and demand. Ba? Sino ba yung nagakda ng batas na yan? Sabi niya. Ito anecdote lang naman. Anecdote, opo. Para lang ma-dramatize natin. Anong relasyon ng presyo ng kamatis? At ano naman ang halaga nung magsasanib kayo? Kahit na magsanib-sanib pa kayo, walang mangyayari dyan. Nako. Sino yung may akda ng batas na yan? Sabi ni Ramon Magsaysay. Opo. E di tawanan, ano? Siyempre, nagkakaintindihan na medyo na-miss ng Pangulo yung point, ano? I will repeal that law. Sabi raw ng Ramon Law of supply Magsaysay. and demand. Ano ba? Inuulit natin ito, Opo, anecdote lang ito. Kwentuhan. Oh, Pagkasarap kwentuhan. ng kwentuhan. I will repeal that law. Ibig sabihin lang, ang Pangulo, ayaw niya talaga, kahit sino magiging Pangulo, Totoo po. palagi niyang binabantayan yung presyo ng pagkain. Sapagkat dito, ang sentimiento ng karaniwang mamamayan. Kailangan bantayan talaga yan. Totoo Kaya po. nga yung inflation na yan, binabantayan. Hindi yung core inflation na sinasabi natin. May Ang dalawang klase binabantayan pala, yung banner. Dito Banner nagmumula inflation. yung pagkain at saka yung petrolyo. Ito yung mahirap bantayan. Oh. I will repeal that law. Ayun. Nabagsik, ano? Opo. Tumayo ngayon yung Amang Rodriguez. Kung Amang Rodriguez naman yan. Kasama siya dun sa ano eh. Sa pagpupulong. Mr. President, you cannot do that. Ba? Only Congress can repeal a law. Iwanan natin yan. Yan naman para lang mapasaya natin ang ating mga kababayang nakikinig, di ba? At alam niyo ba kung bago natapos ang taon, dagdagan ko lang itong... Tama naman, tama. Ano tayong mapag-usapan kundi puro kamatis Hindi na? ko, dagdagan ko lang sa epekto ng bigas. Doon sa punto na mukhang sinasaka lang supply. Alam niyo ba na inireport sa atin ng ating mga kaibigan mula sa PPA, Philippine Ports Authority, na bago matapos ang taon, 700 container van na punong-puno po ng bigas, ang halos Oktubre pa ay nasa pantala na. Nakatenga po at hindi po kinukuha. Nagtataka sila, bakit hindi kinukuha? Samantalang nag-import sila, di bali daw pong magbayad sila ng demurahe ba tawag doon, araw-araw. Demurahe. Sapagkat kapag tumaas na po ang presyo ng bigas, bawing-bawi pa rin nila ang pagkuha nun at pag inilabas na po sa merkado. Sa mga kalkulado nila. Hindi Gusto na nila po. talagang tumaas artificial na kailangan huwag mo munang ilabas yan kasi kakalat ang bigas. Kaya pinag-uusapan natin talaga supply and demand. Yun. So pwede nilang kontrolin ang supply. Yun ang dapat nilang bantayan pero hindi yung mag-i-import tayo. Opo. Kinakailangan sufficient yung pagkain natin. Hindi sa import. Tingnan mo dito, sa import lang napaglalalangan na tayo. Totoo. Na-import na pero nandun. Pwede Nandun pa nilang pala. kontrolin. Sapagkat kasapakat nila lahat yung mga nandun. Hindi na pala nila kung ayaw nilang ilabas sa pantalan kasi pag nilagay sa bodega, hoarding pala yun. Hindi, kung ako naman. Hoarding talaga yon. Kung itatago nila, no? At pinapataas yung presyo para hindi mo na iba ibenta. Di ba? Kapag hindi mo nilabas ito, isusubasta ko ito. Di ba? Pwede nga pala. Ako na magbebenta sa sa merkado. Babagsak presyo ko yan. Anuin mo lang eh. Oho. Itataas mo lang yung imamanipulate mo yung presyo eh. Kung meron ako regulasyon. Isip-isipin mo, ayaw mong kunin. Sa liit ng pantalan natin, Totoo po, oo. problema nga pati yung pagpapaalitan ng yung mga empty container. Ay, yung lata, tama po. Nandyan na yung barko, hindi niya mai-unload sapagkat wala siyang paglagyan. Ikaw naman nakatenga dyan, naghihintay ka para tumaas ang presyo ng bigas. Ang ikinakatilan na po ng mga Ang galing, di ba? ang dami kasing proseso kaya hindi pa namin makuha. Yung iba nandun. Ayun. Kaya lang, yung iba, Ayan ang hoarding talaga, no? magkasapakat na yun. Ayun na nga po. Hindi pwedeng yung ang dami
yung proseso. Pwede ba yun? Oho. Samantalang kailangan mong maklear sapagkat dumarating yung bagong dating. So, paano mong i-unload yun? Oho. Doon nagkakaroon ng problema at napakalaki ng sindikato tungkol dyan sa stevedoring na yan. Totoo po. Yan no? pa lang pinag-usapan na sa Kongreso yan. Meron na palang quinta committee doon. Yung super majority. Tinali yung kwarta committee, di ba? Ano ba yung kwarta? Quadcom. Quadcom pala. Quad ko. Oo nga, tercera, kwarta. Kwarta, no? Mas malakas pala yung quinta committee. Iwan ko lang. Yun ang papag-uusap. Pero ang ating magiging box populi ngayon, sanib puwersa ng DTI at ng DA, aba, maging epektibo nga kaya ito? Uy. Yeah, maganda yan. Epektibo yan. Yan, para mapababa ang presyo ng bigas. Kung ang sagot dyan, kung ang sagot dyan, Hindi lang bigas, pati kamatis ka mo. hindi, pero ito daw pong Sa bigas lang ito. po itong sanib puwersa nila kung yung maximum suggested retail price. Eh, napababa mo nga yung palagay mo, nagkatotoo. Palagay Opo. lang, sa akin palagay, hindi magkakatotoo. Bakit napababa mo? Kaya paano yung kamatis? Mahal pa rin. Hindi mo naman makakain yung bigas na yun, wala kang ulam eh. Karaniwan Oo nga. Dapat partner, no? yung ulam kamatis ng man lang sana, oh. Saka tuyo, di ba? Opo, oo. Oo, wala. Paano yun, no? Hindi kumpleto. Kumpleto sa lamesa. Wala rin. Oho. Wala rin yung bigas mo, no? Ito natin sagot ng ating mga kabayan na A, malabo, hindi po. B, tama ba sabi ko? Oo. Oo, yun. Yun. Po. Okay yan, effective. Effective po yan. Oo. Yan. Ang ano, yung pagsasanib. Yung pagsasanib pagsasanib. puwersa. Kung sagot dyan po, hindi po. B, hindi. Hindi Yun. po epektibo yan. Ang inyo pong reaction, ipadala po sa ating text hotline. 09 Ayan, sumagot na lang kayo guys at dito sa ganang mamayan dyan, no? Sa kanyang mga katanungan. 500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter pangalan ng lugar kung kayo po taga saan. Pwede po ninyo kaming mapanood via Facebook at YouTube. Meron din Alright guys, ayan napakinggan at napanood po natin ang presyo ng kamatis at bigas. At ginto na, no? Tumaas na. Alright, maraming salamat sa panonood at pagkikinig dito kay Rob Trip and see us again sa ating the next one sa reaction video and don't forget to subscribe this channel. Thank you so much and peace out. At antabayanan po natin sa ganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan, serbisyo para sa publiko, usapang pamayanan sa ganang mamayan, programa sa mamayang Pilipino. At panoorin po natin lagi dito sa Net25. Alright, maraming salamat sa inyong lahat. Alright, peace out and keep safe and healthy sa inyong lahat. Thank you guys.